Maglaan ng panahon para manahimik at manalangin. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 3, verses 7 to 12, and I read it for you. Jesus departed with his disciples to the lake, and a great multitude from Galilee followed him. Hearing all that he was doing, they came to him in great numbers from Judea, Jerusalem, Idumea, beyond the Jordan, and the region around Tyre and Sidon. He told his disciples to have a boat ready for him because of the crowd, so that they would not crush him, for he had cured many, so that all who had disease pressed upon him to touch him. Whenever the unclean spirits saw him, they fell down before him and shouted, "You are the Son of God." But he sternly ordered them not to make him known. Busy po ba ang inyong schedule sa maghapon? Maraming ginagawa, maraming pinagkakaabalahan. Kinakailangan magtrabaho para may makain at may pantustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nariyan din ang mga mag-aaral na kailangang pumasok sa eskwela at mag-aral. Ngunit, kahit tayo ay pagod, kahit tayo ay maraming ginagawa, isang bagay ang mahalaga nating huwag na huwag sana nating kalilimutan. Ito po ang tinuturo sa atin ni Jesus, ang magdasal, ang manahimik, ang makipag-usap sa Ama. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo kung papaanong napakaraming ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Siya ay naglilingkod, pinagaling ang lahat ng mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo, nagpahayag ng salita ng Diyos. Pero sa ating pagbabasa ng Biblia, napakinggan at nababasa natin na ang Panginoong Jesucristo, kahit na busy, ay may panahon pa ring manahimik at magdasal. Ito rin po ang attitude na kinakailangan natin. The more we are busy, the more we are in need of rest, silence, and prayer. Kailangan nating mag-recharge, kailangan nating ikwento sa Diyos kung ano ang nangyari sa ating maghapon. Ang Diyos na nakakaalam sa ating kapaguran, ang siya ring Diyos na magbibigay sa atin ng kapahingahan at kapayapaan sa ating mga puso at kaisipan upang tayo po ay makakaharap ng may ibayong lakas sa panibagong hamon ng ating bukas. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, sa tuwing kami po ay pagod sa buhay, kayo nawa ang aming maging pahinga. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. Kung nais nyo naman pong maging updated sa mga kaganapan ng ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.